Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Kabanata 111, Gitling Gitling Gitling. Naglalaro si Zora sa harap ng bahay kasama ang ilang mga batang babae na kasing edad niya nang makita niyang biglang lumabas si Robin mula sa bahay at dumaan sa kanya, ngunit sobrang nakatuon siya na hindi man lang niya napansin si Zora. Nang makita niya si Robin na may kunot ang noo at seryoso ang mukha, nagdesisyon siyang huwag guluhin ang iniisip nito at bumalik sa paglalaro. Samantala, si Robin naman ay talagang naguguluhan. Napakaraming bagay ang pumapasok sa kanyang isipan kaya hindi na niya alam kung saan siya dapat magtuon ng pansin. Habang naglalakad siya, narinig niya ang may tumatawag sa kanya, Robin. Huminto si Robin at tumingin sa direksyon ng tinig at nakita si Billy na kumakaway sa kanya na may ngiti, kaya't nagbago siya ng direksyon at lumapit kay Billy sa parehong bilis. Ang seryosong hitsura ni Robin ay agad nagtanggal ng ngiti sa mukha ni Billy at nagtanong, may problema ba? Billy, buti at nakita kita dito. Sabihin mo sa akin, nasimulan mo na ba ang paggawa ng mga pagan? Tanong ni Robin. Hindi pa, 1 buwan pa lamang ang lumipas mula nang ipag-utos ang pagtigil ng Subjection War. Sa kasalukuyan, ginagawa pa ang panlabas na istruktura ng unang 2 pabrika. Tungkol naman sa mga pagan, pinag-iipunan pa namin ang mga bahagi para sa kanilang paggawa, at balak na simulan ang paggawa sa lalong madaling panahon dito sa Jura. Magaling! Sabihin mo sa akin, anong materyales ang gagamitin? Ngumiti ng malaki si Robin, ngunit mabilis din itong nawala at muling naging seryoso ang tanong. Lahat ng pagan ay bakal, ngunit ang bakal ay dapat na napakatibay upang matiis ang init. Ngunit dahil tinanong mo tungkol sa pinakamahusay na pagan, lalagyan namin ng lining mula sa mas matitibay na metal kaysa bakal ang loob ng mga pagan, na mangangailangan ng dagdag na gastos at oras hanggang matapos ng mga kabalyero ang proseso ng lining. Bakit mo lahat ng tanong na ito? Back alley, hindi ito pwede. Billy, may alam ka bang metal na may katangian ng elementong apoy? Metal. Wala akong maisip na ganoon, pero maraming kilalang bato na may mataas na katangian ng apoy. Sagot ni Billy ng diretso, hindi pa rin niya alam kung tungkol saan ang pinag-uusapan. Bato, pwede bang gawin ng mga pagan mula sa mga batong may apoy? Siyempre hindi. Ang pinakamababang materyales na pwede gamitin sa paggawa ng anumang pagan ay bakal, at ang kapal ng pader ng pagan ay dapat hindi bababa sa 1 talampakan upang matiis ang matinding init sa loob, at iyon ay para sa karaniwang pagan, hindi para sa pagan na kayang tunawin ang higit pa sa bakal tulad ng gusto mo. Kung ang buong katawan ay gawa lang sa batong may apoy, matutunaw ang pagan sa unang eksperimento pa lang. Tumango si Robin ng seryoso at nagpatuloy. May iba pa bang problema sa paggawa ng pagan mula sa mga batong iyon bukod sa panganib na matuno ito? Umiling si Billy, wala, kailangan lang na malaki ang pagan, halos sarado ang katawan, at kayang tiisin ang matinding init, wala nang iba pang pangangailangan. Makakabawas ito sa aking trabaho ng kaunti, pero ayos lang. Pakinggan mo, Billy, simulan mong kolektahin ang mga batong may katangian ng apoy at gawin na lang ang mga pagan mula rito. Huwag mong ilagay ang metal o ibang bato na walang katangian ng apoy. Nabigla si Billy sa sinabi ni Robin, ano ba ang sinasabi mo, kuya? Para itong paggawa ng napakalaking kastilyo gamit lang ang buhangin, dapat mong. Pinutol siya ni Robin, makinig ka lang. Huwag kang mag-alala tungkol sa pagtunaw ng pagan, ayusin ko yan. Sige na nga, sabi ni Billy, walang masabi pa. Kailan matatapos ang paggawa ng pagan? Tanong muli ni Robin. Hiningi mo ng 5 malalaking pabrika, kaya bawat isa ay nangangailangan ng hindi bababa sa 5 pagan, iyon ay kabuuang 25 pagan, at ngayon gagawin na lang mula sa batong may apoy, mas matagal kaysa sa inaasahan. Sa tingin ko hindi matatapos ang huling pagan bago ang 10 buwan mula ngayon kung sisimulan ngayon.
10 buwan, ayos lang yan, may 1 buwan pa bago ang deadline, simulan mo ngayon. Pagkatapos ng huling salita, bumaling si Robin at nagmadaling pumasok sa kanyang bahay. Gitling gitling gitling. Hindi nag-aksaya ng oras, bumalik si Robin sa kanyang silid at nagsimula sa meditasyon, ngunit malinaw na masakit ang kanyang mukha. Lumipas ang 1 araw mula nang kausapin niya si Billy, hindi siya gumalaw ng kahit 1 pulgada, sinusubukan niyang hanapan ng solusyon ang sitwasyon na mas lalo pang komplikado. Ang pangunahing ideya na naisip ni Robin ay ang maghanap ng pamalit sa balat ng hayop dahil hindi nito kayang tiisin ang tuloy-tuloy na paggamit ng apoy. Kailangan niya ng matibay na materyales na kayang tiisin ang tuloy-tuloy na init, may katangian ng apoy upang maipasa ito sa pagan. Ngunit malinaw kay Billy, wala pa ring kilalang materyales na kayang tiisin ang ganoong init. Ang mga batong may katangian ng apoy ang pinakamainam na pagpipilian upang magsilbing medium sa mga pattern. Ngunit hindi rito nagtatapos ang problema, kailangan niyang protektahan ang mga bato mula sa init. Sa madaling sabi, kailangan niyang lumikha ng pattern para mag-generate ng matinding init, at lumikha ng isa pa na magbabawas sa epekto ng init sa mga pagan. Kailangan niyang gumawa ng solusyon at ang kabaligtaran nito, at gawin silang gumana sa parehong saradong kapaligiran. Matapos ang 2 araw, nagsimula siya sa kanyang disk at iginuhit ang pattern para sa heat generation. Lumipas ang 1 linggo, at sumunod ang pangalawa, pangatlo. Ito ang pinakamalaking pattern ni Robin sa ngayon. Napakalaki ng pattern na hindi kasya sa isang scroll, kaya't matapos ang ilang pagsubok ay inilagay niya ito sa 6 na scroll na magkatabi upang makita ang kabuuang outline. Pang-4 na linggo, pang-5, pang-7 linggo. Sa wakas, matapos ang 2 buwan ng walang tigil na pagsubok at pagkasira ng hindi mabilang na scrolls, nabuo ang pinal na anyo ng heat generation pattern. Sa araw na iyon, lumabas si Robin sa kanyang silid na may mahabang buhok at hindi pa nalilinis na balbas na may ilang butas. Si Robin ay muling 15 at kalahating taong gulang, muling naging teenager. Lumaki siya ng ilang pulgada mula nang muling nabuhay, at kasing taas na niya si Mila, tumaba ang boses, at unti-unting nagiging mas maskulado ang kanyang mukha. Talagang maiiwasan niyang mahiya kung makita ang sarili sa ganitong kalagayan kung hindi lang siya abala. Ipagpapatuloy niya ang normal na pagtanda hanggang sa maabot ang adulthood, at saka magsisimula ang katawan na bahagyang kumain ng cultivation energy, na magpapabagal sa pagtanda. Gitling gitling gitling. Si Zara ay nakaupo sa posisyon ng meditasyon sa sandaling iyon. Ang nakaraang 3 buwan ay napaka-busy para sa kanya, ngunit napakakapakipakinabang din. Abala siya sa paggawa ng mga bagong talisman at pil araw-araw, ngunit hindi kasing pressure noong dati. Wala na siyang kota na kailangang maabot para sa Bradleys at Burtons, kaya kahit 1 talisman lang bawat araw ay maayos na. Kasabay nito, habang lumalakas siya, lumalakas din ang kanyang soul power at dumarami ang talisman na magagawa niya sa parehong effort. Patuloy siyang nagtrabaho para kumita ng pera para sa bagong ama, ngunit may oras na rin siyang makipaglaro sa bagong kaibigan at mag-cultivate ng payapa. Sa nakaraang 2 buwan, naabot niya ang ika-8 level ng energy cultivation, at nagsimula sa pundasyon para sa susunod na level. Ngunit sa sandaling iyon, nagulat siya nang marinig ang mga hakbang na papalapit, at ilang sandali matapos iyon, lumitaw si Robin na may gulo-gulo ang buhok at may pulang mata. Ngunit bago siya makapagtanong, siya ang unang nagsalita, "Kunin mo ito." Ang 6 na scroll na ito ay isang malaking pattern na gagamitin sa isang malaking proyekto, at kailangang gawin sa unang subok ng walang pagkakamali. Pumunta ka kay Billy at sabihin mo sa kanya na huwag ipadala ang mga natapos na pagan sa pabrika, maraming adjustments pa ang kailangan, hindi dapat umalis sa Jura City bago ko utusan. Opo. Tumango si Zara agad. Kabanata 112. Nakaraang kabanata, susunod na kabanata. Matapos ang maikling usapan nina Robin at Zara, dali-dali siyang tumakbo para hanapin si Billy at ipaalam ang mga bagong utos. Samantala, bumalik naman si Robin sa kanyang silid upang tapusin ang kanyang kailangang gawin. Maaaring sa wakas ay nabuo na ang pattern ng pagbuo ng init,
ngunit ang trabaho sa pagpapatakbo ng mga pagan ay malayo pa sa katapusan, ang natapos ay isang bahagi lamang ng kabuoang larawan. Halimbawa, available na ang pattern ng pagbuo ng init at sisimula ni Zora ang pagsasanay sa pagguhit nito sa mga papel at balat ng iba't ibang hayop gamit ang ordinaryong tinta upang mapataas ang kanyang tsansa ng tagumpay at hindi magkamali kapag iguguhit ito sa mga pagan. Ngunit sa oras ng aktwal na pagpapatupad, paano niya ito iguguhit sa mga firestones? Ano ang gagamitin niya sa pagguhit? Ano ang gagamitin upang i-activate ang pattern? At paano itatago ang pattern pagkatapos itong matapos upang hindi ito makita ng mga especially iya? Ang mga tanong na ito ay dati nang nasagot sa mga ordinaryong talisman, ngunit ang pagsusulat sa balat ay hindi katulad ng pagsusulat sa bato, at ang pagtatago ng pattern sa loob ng bato ay tiyak na hindi katulad ng pagtatago nito sa balat ng hayop. Kahit na kailangan niyang imbentuhin muli ang lahat mula sa simula, mas madali na sa pagkakataong ito dahil may matibay siyang base sa pananaliksik sa larangang ito dati, o iyon ang inakala niya sa simula. Ngunit sa katotohanan, mas matagal kaysa sa inaasahan upang matapos ang dalawang aspeto nito. Ang balat ay sumisipsip sa anumang tinta na ilalagay, kaya mas madali itong gawin, hindi tulad ng bato o metal na nangangailangan ng iba't ibang paraan upang ang pattern ay mag-merge sa loob. Sa loob ng 3 linggo, nakabuo siya ng espesyal na timpla ng firestone powder at katas ng halaman na may katangian ng apoy bilang tinta. Ang formula na ito ay makakapasok ng malalim sa bato at kahit sa ilang metal, at magkakaroon ng matibay na koneksyon dito. At nagawa rin niyang likhain ang selyo na kinakailangan upang itago ng buo ang pattern sa loob ng bato. Lumipas na halos 3 buwan at 3 linggo mula nang magsimula ang kanyang pag-iisa upang makipagkarera sa oras. Ngunit hindi siya nagpahinga, sa parehong araw sinimulan niya ang paghahanda ng ika-4 na bahagi na idaragdag sa heat generation pattern, ang power source seal. Mula nang magsimula ang kanyang landas sa talisman, nakalikha na si Robin ng 2 uri ng selyo bilang pinagmumulan ng kapangyarihan para sa mga pattern. Ang una ay may kakayahang mag-imbak ng enerhiya at i-activate ito ng sabay-sabay, pagkatapos nito ay mawawala na. Ang uri ng selyo na ito ay hindi angkop para sa maraming paggamit, tulad ng sa talisman ng apoy. Ang pangalawa ay mas mataas ang ranggo at mas mahirap gawin, ito ang pinagmumula ng enerhiya sa talisman ng tunog, na maaaring ma-activate ng maraming beses at pagkatapos ay bumalik sa orihinal nitong anyo upang muling magamit. Ngunit ang ganitong uri ay maaari lamang ma-activate sa maikling panahon, at pagkatapos ay kailangan munang makapagpahinga bago ito muling magamit. Hindi ito angkop para sa matagalang paggamit sa loob ng pagan, at hindi rin ito angkop sa pattern na maaaring makasira sa balat na ginamit bilang medium, tulad ng talisman ng apoy. Masisira rin ito sa paglipas ng panahon, mga 100 beses ng paggamit at masisira ang selyo sa loob ng sound talisman, at kailangan ng bagong isa. Ang 2 selyo na ito ay hindi gagana sa pagkakataong ito. Kailangan ni Robin ng selyo na manatiling aktibo sa mahabang panahon nang hindi nangangailangan ng pahinga. Kayang tiisin ang malakas na enerhiya upang makalikha ng sapat na init upang matuno ang matitibay na metal. Makatipid sa dami ng kinakailangang enerhiya. Kung ang selyo ay mangailangan ng malaking enerhiya mula sa, halimbawa, isang saint o isang mataas na ranggong knight, mawawala ang kahalagahan ng buong proyekto. Kaya sa huli, ang selyo ay dapat mag-convert ng enerhiya ng mababang ranggong cultivator sa purong enerhiya na ginagamit ng heat generation pattern. Manatiling aktibo sa lahat ng oras nang hindi nagpapahinga. Mababang kinakailangan sa operasyon. At ito ay napakahirap. Bagaman ang disenyo ng selyo ay redisensyo lamang ng lumang selyo at isang proseso ng pagwawasto, 5 linggo ang lumipas bago ito natapos ni Robin. Sa huli, ang resulta ay isang selyo na kailangan lamang ng maliit at patuloy na enerhiya upang manatiling bukas sa lahat ng oras. Halimbawa, isang level 10 cultivator ay maaaring magpatakbo ng pagan na natutunaw ang metal ng 3 oras nang walang problema bago kailanganing magpahinga upang punan ang kanyang enerhiya. Ngunit pwede namang may pumalit sa kanya at patuloy na ibigay ang enerhiya na kailangan ng selyo,
kaya ang pagan ay maaaring gumana buong araw. Ang isang tao na mas mababa sa level 10 ay pwede ring subukang patakbuhin ang pagan, ngunit mas maiksi lamang ang tagal. Halimbawa, isang level 5 ay maaaring magpatakbo ng pagan ng 15 minuto lamang. Sa kabuuan, ang bagong selyo ay parang bukas na pintuan na handang tumanggap ng enerhiya ng cultivator buong araw ng walang pahinga o pagsasara, sa normal na sitwasyon, syempre. Ang mga pagan ay halos walang pangangailangan, ilang mababang ranggong cultivator lang ang kailangan na magpalit-palit upang i-activate ang pagan at magpahinga. Kaya nang matapos niyang tapusin ang huling detalye nito, sobrang proud si Robin sa selyo. Halos lahat ng kanyang nagawa sa pag-iisa ay bagong imbensyon sa kanyang pangalan. Ngunit ang power supply seal na ito ay nagbukas sa kanya ng isang mundo ng walang katapusang posibilidad. Ngunit mabilis siyang nag-focus muli at bumalik sa kanyang meditasyon sa gitna ng silid. Hindi pa tapos ang kanyang misyon. Ang operasyon ng pagan ay may dalawang bahagi. Isa, pagbibigay ng sapat na init upang matuno ang mataas na kalidad na metal na tuklasan na niya ito. Dalawa, pagprotekta sa pagan mula sa sariling init. Sa pagtatapos ng ika-5 buwan at simula ng unang araw ng ika-6 na buwan ng kanyang pag-iisa, sinimulan ni Robin ang pinakamahirap na bahagi, kung paano kontrolin ang kanyang sariling likha. Mabilis na lumipas ang 5 araw, at hindi siya gumalaw. Ang pagkain sa labas ng kanyang pinto ay nagbabago bawat ilang oras ngunit hindi niya ito kinain. Nag-aalala si Mila, bilang isang level 10 cultivator, kakayanin ni Robin ang hindi kumain ng ilang araw, ngunit ngayon hindi niya na kailangang mag-alala. Lumipas ang ika-6 na araw. Ika-7, nawala na ang pasensya ni Mila at handa na siyang kumatok sa pinto nang mahuli siya ni Zora at pinigilan ang kamay nito. Sa wakas, sa ika-8 araw, bamuka ang mga pagod na mata ni Robin at lumitaw ang bahagyang ngiti. Ilang minuto bago niya naitulak ang payat niyang katawan upang tumayo at may kahirapan, nakapaglakad siya patungo sa pinto, binuksan ito, at nakita ang mainit na pagkain, kaya agad niya itong kinain na parang unang beses niyang nakakita ng pagkain, at pagkatapos ay pumasok at isinara ang pinto muli. Sobrang tuwa ng dalawang babae sa pagbabagong iyon ng pagkain, at ngayon sigurado na silang maayos si Robin. Ngunit hindi nila alam na mas masaya pa si Robin kaysa sa kanila. Ang mga pattern na iguguhit niya hanggang ngayon ay mga imitasyon lamang ng mga tunay na pattern sa kalikasan. Ang kanyang papel ay tukuyin, pag-aralan, putulin ang pinakakapakipakinabang na bahagi ng orihinal na pattern, at iguhit sa papel. Ngunit sa kabila ng maraming araw ng pag-iisip, hindi niya mahanap ang natural na pattern na kayang protektahan ang bato mula sa matinding init nang hindi sinisira ang epekto ng heat generating pattern. Ang kanyang huling solusyon, kung walang ganitong pattern sa kalikasan, hindi na kailangang kunin mula sa kalikasan. Pagkatapos ng ilang araw ng meditasyon, nagpasya si Robin na bumuo ng bagong pattern mula sa mga piraso ng iba't ibang batas na kanyang pinag-aralan. Ang bagong pattern na iguguhit niya ay hindi tulad ng iba, hindi lamang siya kumukuha ng bahagi ng malaking 3D pattern at ginuguhit ito sa 2D sa papel tulad ng dati. Ngunit literal na lumilikha ng isang bagay na hindi pa umiiral dati. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Pangunahing batas ng apoy, kadiliman, at hangin. Bahagi ng pattern ng pangunahing batas ng apoy, kasama ang bahagi ng pattern ng pangunahing batas ng kadiliman, at bahagi ng pattern ng pangunahing batas ng hangin, kasama ang ilang maliliit na bahagi ng iba pang menor de edad na mga batas para pag-ugnayin ang lahat ng ito. Ito ang hybrid pattern na total reflection pattern na naimbento ni Robin noong siya'y nagme-meditate. Ang pangunahing ideya ay ni-redirect ng pattern ang init na bumabagsak sa mga pader ng bato ng pagan pabalik sa loob ng pagan. Sa ganitong paraan, walang magiging alitan sa pattern ng pagbuo ng init, bawat isa ay gagana ng independyente sa isa't isa. At walang init ang masasayang nalalabas sa pamamagitan ng mga pader, na malaking dagdag na benepisyo. Sa simpleng salita, pinapanatili ng pattern ang mga pader ng pagan sa normal na temperatura ng kwarto, habang ang impyerno ay nagliliyab sa loob. Mukhang posible ang ideya, pero ang implementasyon ay hindi madaling gawin.
Sinusubukan ni Robin na pagdugtungin ang mga piraso ng magkakahiwalay na pattern gamit ang Master Law of Darkness bilang pangunahing katawan dahil sa kakayahan nitong sumipsip at magtaboy. Ang proseso ng paglutas ng palaisipan upang makabuo ng perpektong bagong pattern ay tumagal ng 3 buwan. Ngunit sa huli, nakamit niya ang gusto niya, ang unang hybrid pattern na nagawa niya sa buhay niya. Hindi na niya kailangang mag-alala kung paano itatago ito sa mga bato, o kung paano ito i-activate, dahil natagpuan na niya ang paraan noon sa heat generation pattern, kailangan lang ng karagdagang enerhiya para i-activate ito kasabay ng heat generation pattern. Ngayon, ang isang level 10 cultivator ay pwedeng patakbuhin ang pinahusay na pagan ng 3 hanggang 4 na oras lang, pero kinakailangan ito at hindi maiiwasan. Bukod dito, tumagal siya ng 2 linggo para makagawa ng tamang formula para sa tinta na kailangan para iguhit ito, dahil kailangan niyang isama lahat ng katangian na inilagay niya sa hybrid pattern. Sa wakas, matapos ang 7 buwang pagtatrabaho, tapos na ang paraan para gumawa ng categorized weapons. Ngayon na pwede nang tunawin ang mataas na kalidad na metal, pwede nang gawin ang categorized weapons. Hindi mahalaga kung magiging top-notch man ito o hindi, ang mahalaga ay magkakaroon ng hukbo ng mga sandata at kalasag na hindi madaling masira, at magiging karagdagang paraan ito para kumita ang pamilya, at hindi pa kasama ang epekto ng mga pabrika na ito sa buhay ng mga mamamayan sa bagong lupain. Labis na natuwa si Robin nang isulat niya ang huling linya sa formula ng tinta. Malaking hakbang ang ginawa niya sa kanyang pananaliksik, at malaking hakbang din ang mararanasan ng buong mundo kapag lumabas ang resulta ng pananaliksik na ito. Dahil dito, binigyan niya ang sarili ng kakaibang gantimpala, kinain niya ang pagkain na naiwan sa harap ng kanyang pinto, at kumain ng normal, hindi nagmamadali. Pagkatapos, nag-shower siya at nag-ahit ng kanyang balbas. Maaaring maliit na bagay ito sa karamihan, pero para kay Robin, ito ay isang luho mula nang siya'y magsimula ng kanyang malupit na pagsasarili, kahit pagtulog, hindi siya natutulog ng higit sa 4 na oras kada linggo, na halata dahil sa madilim na kulay sa paligid ng kanyang mga mata mula sa sobrang pagod. Kahit na sinusubukan niyang bumagal at huwag magmadali, umabot ng kalahating oras bago niya matapos ang lahat ng gantimpalang ito, at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang ginagawa. Nang sinimulan niya ang kanyang pagsasarili, mayroon siyang 3 layunin. Lumikha ng teknik ng secondary law of fire para sa bagong maharlikang pamilya, nagawa ito sa unang buwan. Lumikha ng sistema para gumawa ng classified weapons, mas matagal kaysa sa inaasahan, pero sa wakas, matapos ang 7 buwan, nagawa na rin. Humanap ng solusyon sa problema ng posibleng pagtataksil, ito na ang panahon, May 4 na buwan na natitira. Nakakatawa na niranggo ni Robin ang kanyang mga gawain base sa kung gaano ito kahirap sa kanyang pananaw, ngunit ang pangalawa sa pinakamahirap na problema ay tumagal ng 7 buwan, kaya ang pangatlo at pinakamahirap. Gaano katagal iyon? Pero ganoon ang sitwasyon, hindi niya pinili ang oras na ito, o masasabing na ilagay na niya ang sarili sa panganib sa paghingi ng labis na oras, kung mabibigo siya at hindi matapos ang huling gawain sa takdang oras, wala na siyang maaasahan kundi ang kapalaran. Theoretical, pwede niyang ipatupad ang mayroon na siya at matapos ang orihinal na plano, pero ibigay sa kanila ang kanyang gawa ng 100% tiyak na kahit isa sa kanila ay maibibigay ito kay Dolivar. Hindi yun matalino. Matapos makalma mula sa panic attack na naramdaman niya nang magsimula, nagsimulang mag-isip si Robin ng seryoso. Ang pagtagas ng impormasyon, pang-i-inspection, pagtataksil, lahat ng ito ay nagmumula sa karakter, ano ang magagawa niya para maiwasan ito? Kailangang magtalaga ba siya ng tao para bantayan ang bawat isa na nakikipagtransaksyon sa kanya? At sino ang magbabantay sa tagapagbantay? Walang silbi ang pisikal na pangangasiwa, pagbabanta, at iba pa, kung epektibo man, pwede itong maisip ng iba noon pa. Isang bagay lang ang pinagkakatiwalaan ni Robin, ang kaluluwa. Ang katawan ay makina lamang na gumagalaw ayon sa nais ng kaluluwa, patunay ng kanyang pagkaunawa. Ang kaluluwa ay pwedeng manatili bilang espiritu, ngunit ang katawan ay mabulok kapag iniwan ng kaluluwa.
Kung anumang banta o pisikal na kontrol ay hindi epektibo, paano naman ang banta sa espiritu? Nakakuha si Robbie ng makatwirang pagkaunawa sa kapangyarihan ng kaluluwa sa unang 5 buwan pagkatapos niyang bumalik sa pamilya Burton, at ang kanyang layunin ay palalimin pa ang pagkaunawa sa kaluluwa, marahil hanggang sa makontrol niya ito. Makontrol ang kaluluwa, kalimutan ang limitasyong 4 na buwan, ito'y ideya na hindi maiisip ng sinuman kahit pa 40,000 taon. Alam ni Robin ang lawak ng kanyang kapalaluan, pero ang pundasyon niya ay ang soul power ay nagmumula sa kaluluwa mismo. Kung mapapalakas niya ang soul power, hindi ba't pinapalakas din ito ang kaluluwa mismo? At kung napapalakas ang kaluluwa, pwede ba rin itong ituring na impluwensya dito? Kung kaya niyang impluwensyahan sa isang paraan, bakit hindi subukan ang iba? Sa ganitong isip, sinimulan ni Robin ang pananaliksik tungkol sa kaluluwa at kung paano ito maimpluwensyahan, at mabilis na lumipas ang 1 linggo. Sa loob ng linggo, nakakuha siya ng ilang inspirasyon. Ang pangunahing problema niya ay maabot ang mismong kaluluwa upang maimpluwensyahan ito, pero sinimulan niyang ituring ang soul sense bilang extension ng kaluluwa, kaya't tinuring niya itong the soul. Lumipas ang 2 linggo, at nagsimulang makumpirma ang kanyang hinala. Ang natural na enerhiya ay hindi extension ng katawan, pero ang soul sense ay tiyak na extension ng kaluluwa. Knock knock knock. Sa huling araw ng 2 linggo, may kumatok sa pinto sa unang pagkakataon matapos ang 8 buwan. Hindi nagalit si Robin, nagulat lang, hindi siguro gagalawin ng 2 babae ang kanyang katahimikan ng walang dahilan, kaya iniwan niya ang ginagawa at nagpunta sa pinto. Nakita niya si Zara, at diretsyong tinanong, may problema ba? Sa unang tingin, halos hindi niya nakilala si Zara, tuloy na nagdadalaga na ito, lumaki sa taas, at nagsimulang ipakita ang kanyang pagiging babae sa loob ng 7 buwan mula nang ipasa niya ang utos sa bili. Nahihiya si Zara nang makita ang gulat ni Robin, tinitingnan ang sahig, at mabilis na sinabi, pasensya na po sa abala, Ama, may sugo mula sa pamilya Real na matagal nang naghihintay sa inyo ng mahigit 1 buwan, sinubukan naming pigilan siyang gambolain ang inyong pagsasarili, pero mas mahirap ito araw-araw, at tila hindi na siya makapaghintay. Sugo mula sa pamilya Real. Aha! Mahigit 1 taon na mula nang huli kong makita si Sage Albert, ang bilis ng panahon, pinisil ni Robin ang kanyang noo. Naku, nakalimutan kong alamin ang mga susi sa anumang batas. Tumayo siya sa pinto, nag-isip sandali, at lumabas ng kwarto, saan ba ang sugo? Naghihintay siya sa reception room, nakaupo kasama ang iyong asawa at sinabi niyang hindi siya aalis hanggang makita ka. Anong asawa? Hindi pa ako kasal. Gulat na sabi ni Robin. Ganito na ang pagpapakilala ni Mila sa mga tao ngayon, sinasabi niyang asawa kanya. Hindi na nagsalita si Robin, ngumiti lang at nagtungo sa reception room. Kabanata 114. Narinig ko na may gustong makipagkita sa akin. Direktang pumasok si Robin sa reception room, at iisa lamang ang tao rito, si Mila, at sa harap niya ay nakaupo ang isang malakas na saint. Sa isang tingin lang, naisip ni Robin na nasa level 26 siya. Robin. Tumayo si Mila na may malapad na ngiti nang makita siya, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Robin sa loob ng ilang buwan. Tumango si Robin sa kanya na may ngiti, pagkatapos ay muling tumingin sa saint na nakaupo pa rin at halatang galit. Matapos titigan siya ng saint mula ulo hanggang paa, sa wakas ay nagsalita ito sa tono ng kayabangan. Kaya pala ikaw si Your Majesty Robin, ha? Hindi lang basta hindi mo iginalang ang petsa ng paghahatid ng isang bagay na mahalaga sa royal family, pinahinto mo pa ang mga hanggal na iyon para hintayin ako ng higit sa 1 buwan. Kung hindi dahil sa utos ni His Highness Albert na huwag akong gumawa ng gulo, hindi ito magtatapos ng maayos. Halika, ibigay mo na ang nakuha mo at pakawalan mo na ako sa impyernong ito. Ikaw. Matagal nang tiniis ni Mila ang mga ganitong pag-uugali at hindi sumagot para hindi makasagabal kay Robin, pero lumampas na sa hangganan ang taong ito. Hindi agad sumagot si Robin, tumayo lamang sa kanyang lugar at tinitigan ang saint na parang hindi sa kanya ang mga sinabi. Lubos na ikinagalit ito ng saint.
Anong bastos na tingin ang ginagawa mo? Ipakita mo na ang scroll para makalabas na ako sa latian na ito. Anumang scroll, nang marinig ni Robin ang salitang iyon, naging sigurado siya sa kanyang hinala, wala pala itong katungkulan sa royal family at hindi alam ang tungkol sa kanya, o baka si Sage Albert ay hindi nagsabi tungkol sa usapin ng Loki sa iba. Halos umalis na si Robin nang bigla niyang mapansin ang tunog ng singsing sa kamay ng Saint. Sa wakas, muling nagsalita si Robin. Pwede ko bang makita ang singsing sandali? Oh, alam mo pala na kakaiba ang singsing na ito. Pero, wag mong sayangin ang oras mo, bata, kaya man ang hindi mo karapat-dapat hawakan, lumayo ka o mapupudpud ang iyong mga mata, hindi ako makapaniwala na iniisip mo pang hawakan ito. Huminga si Mila at ngumisi, naiintindihan na niya kung bakit bastos ang ugali ng taong iyon, hindi niya alam kung sino ang nakaharap sa kanya. Ngumiti si Robin, kung ganon, gamitin mo ang singsing para kontakan si Sage Albert at sabihin mo na nais ni Robin makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng singsing. Nagulat ang Saint sa narinig at biglang tumayo. Ikaw, paano mo nalaman na ganito ang magagawa ng singsing? Especially iya. Agad siyang lumapit, inabot ang kamay para kuhanin ang leeg ni Robin. Ngunit humarap si Mila sa kanya at inilabas ang buong aura niya. Makinig ka, bastos na nilalang, nirerespeto kita dahil mas matanda ka sa akin, pero kung ipagpapatuloy mo ang kalokohan mo, hindi ko alintana na kaapekto ka sa royal family. Huwag mong isipin na makakalabas ka dito ng buhay kung may kahit isang buhok mula kay Robin na masasaktan. Mula sa likod ni Robin, madaling nasuri ang aura ng dalawa. Kahit isang level na mas mababa si Mila, halos pantay ang kanyang aura sa Saint. Kung magsimula ang laban, hindi malinaw kung sino ang panalo. Mukhang hindi lang biro ang pagtukoy sa kanya bilang number 1 genius ng kaharian. Sa pag-isip ni Robin, napasigaw siya ng bahagya. Narinig ni Mila ang whistling mula sa likod, hindi niya alam kung paghanga iyon sa kanyang lakas o sa kanyang puweten. Sa parehong kaso, namula ang kanyang mukha at nawala ang galit, iniiling niya ang ulo, pwede ka bang mag-focus? May Saint na gustong umatake sa iyo. Haha, hanggal lang siya, hindi siya maglakas loob umatake sa akin at labagin ang utos ng His Highness. Gusto lang niyang magpakita ng kaunti ng kay-abangan para maibalik ang kahihiyan ng paghihintay noong nakaraang buwan. Tumawa si Robin. Ikaw, naiinis ang Saint, pero hindi niya matapang ang kumpirmahin ang intensyon na umatake. Makipag-usap ka na lang sa His Highness. Huwag mong kalimutan, pinadala ka niya sa akin, hindi lang basta bata sa kalye ang humihingi nito, subukan mo, wala kang mawawala. Ang huling salita ni Robin ay nagpag-isip sa Saint tungkol sa kahihinatnan kung magsasalita siya ng seryoso, at napangiti sa ideya na kung nagsisinungaling siya, bibigyan siya ng Sage ng pahintulot na parusahan siya. Ipinasa niya ang enerhiya sa selyo at nagsalita, Your Highness, nandyan po ba kayo? Your Highness. Oo, magsasalita ako, alam kong abala po kayo, Your Highness. Yung batang ipinadala niyo sa akin para kunin ang scroll, gusto niyang makipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng selyo? Oo, si Robin po, yung batang mukhang especially iya, pakibigay po sa akin ang utos niyo para. Oo, agad niyang tinanggal ang singsing, pagkatapos ay ibinigay ito kay Robin na may galit na mukha. Ngumiti si Robin, ipinasa ang enerhiya, at nagsalita ng direkta, Hello Your Highness. Matagal na mula nang huli tayong nag-usap, humihingi ako ng paumanhin sa pagkalit ng inyong kinatawan. Narinig niya ang boses sa kanyang tenga na walang ibang nakakarinig sa silid. Haha, ayos lang, walang sama ng loob, alam kong abala ka, naihanda mo na ba ang napagkasunduan natin? Sa alternasyon totoo lang, nakaka-stress ang nakaraang panahon at nakalimutan ko talagang ihanda ito. Robin, hindi iyon ang napagkasunduan natin, bumabago ang tono sa pagiging seryoso. Nagkamay, si Robin sa noo ng ilang segundo bago sumagot, may dalawang solusyon ako sa ngayon. Una, bigyan mo ako ng dagdag na ilang buwan at sa panahong iyon, matutuklasan ko ang susi sa isang minor heavenly law technique.
O pwede kong ibigay sa iyo ang isang buong minor heavenly law technique ngayon di na kasing lakas ng fire shards minor law technique, medyo mas malakas pa. Hindi madali itong gawin, iniingatan ko ito para sa pamilyang Burton at ibibigay sa mga bagong nobles namin para itali sila sa pamilya, alam kong alam mo ito, kaya kung pipiliin mo ang opsyong ito, tandaan mo, hindi exclusive sa royal family ang teknik na ito, ano sa tingin mo? Walang nakarinig sa paligid ni Robin mula kay Sage Albert, pero malinaw ang lahat ng sinabi ni Robin. Lalo na ang saint mula sa royal family na nakapikit ang mata sa pagkabigla, buong minor heavenly law technique kasing lakas ng fire shards. Anong sinasabi niya? Siyempre, kukunin ko ang technique. Plano naming ibigay ang mga technique sa mga malalapit na nobles, okay lang sa akin na ibigay ito sa mga Burton at mga nasasakupan nila, pero huwag gawing publiko sa buong kaharian. Kitang-kita ang kasiyahan sa boses ng Sage, mas maganda kaysa sa ibigay lamang ang mga susi. Hindi pa natatapos ni King Philip ang pagsusulat ng unang teknik na nakuha niya 13 buwan na ang nakalipas, at baka abutin pa ng isa pang taon bago matapos. Lubos na nakiisa si Robin sa bigat ng oras na kailangan para isalin ang mga susi sa teknik, lalo na't hindi madaling teknik ang pinili niyang ibigay. Napakahusay, nakatipid ka sa akin ng oras at problema, may isa pang bagay. Pinaghadlangan ng ipinadala mong tao sa pagkuha ng teknik ang napakahalagang seclusion ko at nabalewala ang aking ideya sa paggawa ng bagong teknik para sa royal family, dahil sa kanya, maaantala ang trabaho ko ng ilang linggo at baka hindi ko na maabot ang level na narating ko dati. At ngayon, sinubukan pa niyang umatake sa akin, inabot niya ang leeg ko. Kung hindi dahil sa proteksyon ni Mila. Sa alternasyon ganito ba tretuhin ang kaibigan ng royal family, Your Highness? Kabanata 115. Zara ay natawa ng malakas nang marinig iyon, pati si Mila ay bahagyang natawa rin, alam niyang hindi magtatapos ng maayos para sa santo. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko sa lalaking iyon na tretuhin kagaya ng kanyang ninuno at huwag magdulot ng gulo. Sa alternasyon huwag mo siyang sisihin, hindi niya alam ang aming kasunduan. Hindi niya alam na ikaw ang tagagawa ng singsing. Wala nang nakakaalam maliban sa akin at kay kanyang kamahalan. Aayusin ko ang hindi pagkakaintindihan na ito sa pamamagitan ng 250,000 gintong barya bilang suporta sa iyong pananaliksik, ano sa tingin mo tungkol dito? Si Sage Albert ay talagang nagalit nang marinig ang ginawa ng kanyang tao mula kay Robin, kahit si Galan ay matalino at nanatiling malapit kay Robin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak na babae, pero may isang tanga mula sa kanyang panig na nang insulto sa kanya. Hey alternasyon hindi ko alam kung sapat ang maliit na halagang ito para bayaran ang teknikang nawala sa akin dahil sa abala, o ang pinsalang psikolohikal na naranasan ko dahil sa pagtatangkang kitilin ako ng iyong tao, pero kung sa tingin mo ay tama ang halagang ito, sino ba ako para tutol? Hindi ka pa rin gaanong sanay, pero sino ba ako para tutol? Iyan ay mas mabuti, palaging mamuhay na nakikipagnegosyo sa iyo, iyong kamahalan. Sige, ipapasa ko na ang singsing sa may-ari nito, hanggang sa muli, iyong kamahalan. Nang matapos ang huling salita ni Robin, inihagis niya ang singsing sa santo, na nakatayo pa rin na namamangha, gustong makausap ka ng kanyang kamahalan. Kinuha ng santo ang singsing, pawisan, at mabilis na ipinasa ang kanyang enerhiya, paano ako makapaglingkod? Sa iyo, iyong kamahalan. Ako lang ba? Oo, alam ko iyon, oo, iyong kamahalan, tiyak na hindi niya natapos ang huling salita hanggang sa biglang tumahimik siya, ang kanyang mukha ay parang sinabi kay Sage Albert na namatay ang kanyang ina. Ngunit hindi siya nanatili doon ng matagal, lumapit siya at yumuko ng buo kay Robin, humihingi ako ng paumanhin sa aking mayabang na pag-uugali. Halos umiyak ang santo, talagang hindi niya alam ang nangyayari, sigaw ni Sage Albert sa kanya na humingi ng paumanhin at maging magalang kay Robin tulad ng pakikitungo niya sa kanya, hindi siya binigyan ng paliwanag o anumang bagay, iniwan lang siya sa kanyang imahinasyon. Tiningnan siya ni Robin ng may habag, hindi siya galit sa lalaki, sapat na ang gagawin ni Sage Albert sa kanya kapag bumalik siya, kahit na hindi parusahan ng Sage ang santo,
sapat na ang mabuhay na may alaala na pinilit niyang bayaran ng malaking halaga ng gintong barya ang pamilya royal dahil sa kanyang ginawa. Tumango si Robin at nagsabi, "Maghintay ka dito, sa loob ng kalahating oras gagawa ako ng kopya ng gusto mo, kung hindi mo alintana na maghintay muli, syempre." Ahaha, sige po, paano naman gagawin ng maliit na ito? Ingat po sa pag-uwi sa inyong kwarto. Ang pagbabago ng santo ay ikinagulat ng tatlo, hindi na mapigilan ni Zora ang kanyang sarili at natawa ng malakas na parang gusto ng santo na patayin ang sarili niya. Hindi na inalintana ni Robin ang santo at tumingin kay Mila, "Maaari mo bang tawagin si Billy para sa akin? Gusto ko na ring sabihin sa kanya ang tungkol sa mga susunod na linggo, magandang pagkakataon ngayon na naalis ko na ang aking pag-iisa." Tumango si Mila, "Walang problema," at nawala. Pagkatapos ay bumalik si Robin sa kanyang silid upang gumawa ng kopya ng teknik. Iniwan ang santo na tila hindi pa rin makapaniwala kung bakit sumusunod si Lady Mila sa batang ito. Gitling gitling gitling. Lumipas ang kalahating oras ng mabilis. Bumalik si Robin sa silid ng pagtanggap na may hawak na maraming scroll at libro at nakita ang parehong tatlong tao na naghihintay sa kanya, kasama ang bago, si Billy. "Haha, sa wakas lumabas ka na, Sleeping Beauty." Natawa ng malakas si Billy nang papalapit si Robin na yakap ang mga scroll. "Sock alternasyon ng mataas na kataas-taasang prinsipe, siya ang nagising sa akin laban sa aking kagustuhan, hayaan mo muna akong ayusin siya, saka natin pag-usapan ang aming mga bagay," sagot ni Robin ng may sarkasmo. Ngunit ang handsome prince ay hindi nagustuhan ng sarkasmo, tumayo lamang ng magalang habang palihim na pinagmamasdan ang dalawa. Itinaas ni Billy ang balikat, "Okay lang, gawin mo na ang kailangan mo alternasyon." Ibinato ni Robin ang lahat ng hinahawakan niya sa sahig, pagkatapos kinuha ang isa at iniabot ito sa santo ng pamilya royal. "Iyan ang dahilan kung bakit nandito ka, pagkatapos mo itong tanggapin mula sa aking kamay, ibigay mo lang ito muli kay kanyang kamahalan Sage Albert, naiintindihan mo ba?" "Oo, naiintindihan ko po." Hawak ng santo ang scroll ng dalawang kamay, alam niyang napakahalaga nito. May sariling hinala siya matapos ang mga sagot ni Robin sa Sage, ngunit anuman ang laman nito, hindi ito basta-basta, dahil kahit si Sage Albert ay nag-react ng ganito. "Tiyak na dinala mo ang kalahating milyong gintong barya?" tanong ni Robin. Tumango ang santo, "Nasa karwaheng ko po iyon, sinabi sa akin na ibigay sa iyo pagkatapos matanggap ang scroll, kukunin ko po kaagad." Mabilis na nagsalita ang santo at lumingon upang umalis. "Hintayin mo. Idirekta ang iyong karwahe sa opisina ng patriarka at ibigay ito sa kanya, alam niya ang gagawin. Gayon din kapag nagpadala si Sage Albert ng kabayaran para sa iyong pagkakasala, ibigay ito rin sa patriarka o kay Billy, dapat tandaan mo ang pangit na mukha niya." Itinuro ni Robin kay Billy, pagkatapos ay nagpatuloy, "Kung hindi ikaw ang magdadala ng kabayaran, sabihin mo sa susunod na tao na gawin iyon, huwag mo akong ilabas muli sa aking pag-iisa." Nang marinig ng santo na magbabayad ng kabayaran ang pamilya royal sa kanyang ginawa, nanginginig ang kanyang katawan, siguradong hindi pa lalagpasin ni Sage Albert ang nangyari ngayong araw. "Oo, gagawin ko po yun, mayroon pa po bang gusto ninyo?" Pinigil ng santo ang sarili at nagtanong. "Wala, mag-ingat sa iyong paglalakbay pabalik." Ngiti ng malaki si Robin at itinuro ang pinto. Halos mawala ng malay ang santo, isa ito sa pinakanakakahiya niyang araw sa buhay, ngunit nagpasya siyang huwag palalain ang sitwasyon, kaya tumango siya kay Robin at tahimik na lumakad palabas. Matapos umalis ang santo, hinimas ni Robin ang kanyang baba ng ilang segundo, pagkatapos ay nagsabi, "Ang pakikipag-usap sa singsing sa harap ng iba ay medyo nakakailang, kailangan ng ilang pagbabago." Paglabas niya, natawa si Billy at umiling, "Haha, ano bang pinagkakaabalahan mo? Hindi ko alam ang nangyari bago ako dumating dito, pero masakit panoorin ang paraan ng pakikitungo mo sa lalaking iyon, kahit man lang igalang ang kanyang edad, bastos mong bata." Dahil lang lumabas siya sa sinapupunan ng kanyang ina bago ako, hindi ibig sabihin na kailangan ko siyang igalang, ang respeto ay dapat kitain. Sige, pumunta tayo sa punto.
may kailangan ba akong malaman tungkol sa sitwasyon sa bagong lupain? Ilang kamag-anak natin ang namatay hanggang ngayon. Naitayo na ba ang mga pabrika? Nahanap ni Robin ang kanyang upuan sa harap ni Billy. Sa alternasyon hindi maganda ang sitwasyon, kahit na may mga pag-iingat kami, hindi bababa sa 3,000 lalaki ang namatay sa nakalipas na 8 buwan. Pinili namin ang lugar ng mga pabrika na malayo sa isa't isa upang masakop ang buong bagong lupain sa 2 dahilan. Iyon ay upang impluwensyahan ang lahat ng naninirahan at hindi paboran ng isang lugar lamang. Ang isa pang dahilan ay gamitin ang harapan ng mga pabrika at palakasin ang mga ito bilang aming sariling kastilyo doon. Napakahalaga ng mga pabrika ng armas na nakategorya at kailangan nilang magkaroon ng sariling kuta. At syempre, maaari naming gamitin ang mga ito bilang base upang patakbuhin ang bagong lupain. Kung nalaman ng mga rebelde ang aming plano na magtayo ng mga kastilyo sa kanilang lupain upang patatagin ang aming depensibong posisyon, hindi nila papayagang makabuo kami ng kahit isang blok. At ayon dito, binalik namin ang paghahati ng hukbo sa 5 batalyon, bawat isa pinamumunuan ng isang santo upang protektahan ang mga pabrika na kasalukuyang itinatayo. Ngunit nagdulot ito ng pagiging biktima ng hukbo sa mga pagsalakay ng rebelde araw-araw. Kung hindi naroroon ang 5 santo, ang aming hukbo ay nawasak na ilang buwan na ang nakalipas. Isa pang dahilan ng aming tagumpay sa pagpapanatili ng buhay ay ang kawalan ng kakayahan ng mga rebelde na magmabalisa ng malaking puwersa, at ito ay dahil sa pagkalat ng balita ayon sa napagkasunduan namin. Malaking pananibik sa bagong lupain, karamihan sa kanila ay gustong makita kung ano talaga ang mangyayari sa huling araw ng taon na aming inihayag, lalo na ang lahat ng pangunahing pamilya, iniwan na nila ang sistemang rebelde, kahit na sa panlabas na anyo ay wala na silang kinalaman, at ito ay labis na nagpahina sa mga rebelde. Ngunit ipapaalam ko sa iyo, Robin, kung hindi namin matupad ang aming mga pangako kapag natapos ang oras, natatakot akong magpaalam tayo sa mga lupain na iyon magpakailanman. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Kabanata 116. Gitling gitling gitling. Tumango ng paulit-ulit si Robin. Sa palagay ko, inaasahan natin ito. Ito ang pinakamainam na resulta na maaari nating asahan sa. Ngayon, siguraduhin mo lang na mabigyan ng tamang kabayaran ang mga pamilya ng mga nasawi. Mayroon bang malalaking pamilya na lumapit sa atin para matanggap ang loteknik at magpahayag ng katapatan? Tumango si Billy. 3 pamilya ang lihim na lumapit sa atin, sila ang di-opisyal na namumuno sa 3 pangunahing lungsod at matagal na silang sumusuporta sa rebelyon. Sa totoo lang, hindi ako komportable sa pakikitungo sa kanila. Pakiramdam ko isang patibong ito para nakawin ang teknik sa atin at pagkatapos ay saksakin tayo sa likod. Kumusta na ang mga lalaki? Maayos ba sila? Binago ni Robin ang usapan. Nagkibit-balikat si Billy. Sa tingin ko masasabi mong, 2 linggo na ang nakalipas sinunog nila ang isang lugar ng pagtitipon ng mga rebelde at pinatay ang ilang 10 lalaki, isa sa kanila ay isang 12 level na knight. Wala dapat mga knight sa bagong lupain pagkatapos tumakas ang mga maharlika, at ngayon nagsisimula na silang magpakita. Sa tingin ko alam mo na ang ibig sabihin nito. 3 buwan at kalahati na lang, Titingnan ko kung ano ang magagawa ko sa ganitong maikling panahon. Sige, balik tayo sa dahilan kung bakit kita tinawag, may bagong utos ako para sayo. Medyo naguluhan si Robin sa kanyang iniisip, pero mabilis na bumalik ang ningning ng kanyang mga mata at nagsalita. Siyempre, walang problema, paano kita matutulungan? Yumuko ng bahagya si Billy at sumagot. Kailangan ko ng manipis na metal na tableta na humigit kumulang 1 talampakan ang haba, at dapat itong gawin na hindi masisira sa ordinaryong paraan. Seryoso ang tono ni Robin. Nagulat si Billy sa hiling, inaasahan niyang pag-usapan ang tungkol sa mga pagan. Tinanong niya, 1 talampakang hugis parihaba na metal na tableta, ilang tableta ang kailangan mo? At paano mo tinutukoy ang hindi masisira? Lahat ay necessary. Sumagot si Robin, gusto ko ng marami hanggat kaya mong gawin. Hindi bababa sa 10 tableta bago ang limitasyon ng 3 buwan mula ngayon, at kapag tapos na, dalhin mo ito rito at ilagay sa harap ng aking silid,
at dapat mo ring ayusin ang permanenteng linya ng produksyon ng mga tabletang ito sa ating mga pabrika. Para sa kung gaano ito katibay, gamitin mo lang ang mga matitibay na metal na kaya lamang gawin ng mataas na antas na mga knight. Gusto ko lang na manatili ito ng matagal. Umiling si Billy, mahirap iyon, lahat ng mataas na antas na knight namin ay nasa digmaan o hindi kayang gumawa ng ganito. Aabutin kami ng ilang panahon bago makahanap ng blacksmith, marahil makakagawa lang ako ng 3 tableta bago ang deadline. Agad na tumanggi si Robin, huwag sayangin ang oras, 3 ay parang wala lang. Hindi mo ba sinabi na maraming knight ang dumating at nagsimulang tumanggap ng sahod mula sa atin pagkatapos nating ipahayag ang pangangailangan para sa mga taong may malakas na kaluluwa? Gamitin mo sila sa gawaing ito sa halip na nakaupo lang at sumisipsip ng ating dugo. Sa tingin ko pwede iyon, aalis na ako para simulan ng produksyon, may gusto ka pa bang ipagawa bago ako umalis? Tumango si Billy. Oo, kunin mo ito. Kinuha ni Robin ang isa sa mga rolyo mula sa sahig at itapon kay Billy. Narito ang listahan ng mga materyales na kailangan para i-upgrade ang mga pagan. Pagkatapos mong makuha ang mga ito, dalhin mo rito para kay Zora. At 1 buwan mula ngayon, dalhin mo siya sa mga pagan. Sisimulan niya ang pagguhit sa mga ito at paghahanda gamit ang aking bagong imbensyon para sa produksyon ng mga categorized na sandata. Kapag sinabi niyang tapos na siya sa isa, maaari mo itong ipadala diretso sa mga pabrika nang hindi kumukonsulta sa akin, siya ang responsable sa pagtukoy nito. Pinakita niya kay Zora. Nagulat si Billy at sinabi, "Oh, gusto mong gawing malalaking talisman ang mga pagan, nasa sabik ako kung ano ang magagawa nito." Ang pangalan ng mga pagan bilang talisman pagkatapos ng pagbabago ay parang hindi tama, at hindi ko masasabi na ako ang gaguhit ng mga pattern dahil may mga selyo ring gagawin at maaaring may idagdag pa sa hinaharap. Mag-iisip ako ng ibang pangalan para sa parehong pamamaraan ng pagguhit mamaya. Ginamo ni Rubin ang kanyang ulo, tila kakaiba na pangalanan ang isang malaking bagay bilang talisman. Hahaha, wala akong naiintindihan sa sinabi mo, pero good luck sa pangalan. Tumango si Bailey. Pagkatapos tumingin kay Zora, "Aasa kami sayo, maliit na pamangkin." Pagkatapos ay tahimik siyang umalis sa silid. Pagkatapos umalis ni Billy, bumalik si Robin sa tambak ng mga rolyo at kinuha ang 3 mula rito, naglalaman ng power source seal, total reflection pattern, at concealment seal na magtatago ng lahat sa loob ng bato. Ito ay dapat mong maalala kung paano iguhit ang heat generation pattern. Mag-practice sa 3 ito sa susunod na buwan, sabi niya kay Zora. Ang heat generation pattern ay iguguhit sa labas ng pagan, at ang total reflection pattern sa loob. Ang power source seal at concealment seal ay gagamitin sa parehong pattern. Iba lang ang tinta. Pagkatapos ng buwan ng pagsasanay, gamitin ang mga materyales na dadalhin ni Billy at i-modify ang mga pagan. Nakaasa ako sa iyo, kaya mo ba iyon? Oo. Tumango ng masigasig si Zora, ito ang unang pagkakataon na siya ay hahawak ng buong proyekto mula simula nang hindi muna nakita ang ginawa ni Robin. Haha, mabuti. Tumawa si Robin at hinaplos ang kanyang ulo. Pagkatapos ay tumingin kay Mila at ihagis sa kanya ang 2 booklet at 1 scroll, "Mukhang libre ka ngayon, gumawa ng kopya ng 3. Ang 2 booklet ay tungkol sa spiritual strength training, at ang scroll ay may fire minor law technique. Huwag hayaang makita ng ibang nilalang maliban sa iyo at kay Zora. Kung magaling ka, i-consider ko ang pagbibigay ng kopya sa iyong pamilya." Nagulat si Mila, hindi niya alam kung gaano kahalaga ang laman nito, pero natuwa siyang pinili siya ni Robin para gumawa ng kopya, kaya agad siyang ngumiti at tumango. Pagkatapos, tumingin muli si Robin kay Zora, "Pagkatapos ng buwan ng pagsasanay, kunin ang kopya ng 2 booklet mula kay Mila, makakatulong ito sa iyo sa mabilis na pagguhit sa mga pagan, lalo na ang soul replenishing technique. Hindi mo na kailangan ituro ko, matalino ka, maiintindihan mo agad, klaro ba sa inyo?" Tumango agad ang 2 babae. "Mabuti, magkita tayo sa loob ng ilang buwan." Pagkatapos ay umikot si Robin at bumalik sa kanyang pinanggalingan. Gitling gitling gitling. Fu, huminga ng malalim si Robin at dahan-daang inilabas ang hangin.
Oras na para sa totoong pagsubok. Sa nakalipas na 2 linggo, nakatuon si Robin sa pagsasaliksik ng pinagmulan ng kaluluwa at paghahanap ng solusyon upang maiwasan ang posibleng pagtataksil. Bagaman hindi pa niya natatamo ang sagot, ramdam niya na nasa tamang landas siya. Natuklasan niya na ang spiritual sense ay extension ng kaluluwa at walang duda dito. Susunod na hakbang, hanapin ang paraan para manipulahin ang spiritual sense. Sa parehong linya ng pag-iisip, ipagpatuloy ni Robin ang kanyang pananaliksik. Lumipas ang 2 linggo, 3 linggo, mas maayos ang progreso kaysa inaasahan niya, marahil dahil sa dami ng oras na ginugol niya sa pag-aaral ng kaluluwa. Nakumpirma ni Robin na posible ang manipulasyon ng spiritual sense, at nagsimulang hanapin sa mga soul patterns ang maaaring magamit sa susunod na hakbang. Sa ika-6 na linggo, nakakita si Robin ng isang pattern sa kanyang spiritual sense aura. Kahit gaano pa niya pinag-aralan, wala siyang nakitang gamit nito, tila nakaupo lang ito, pero alam niya na walang pattern na. Walang silbi. Matapos ilang araw ng pagmamasid, napansin niyang umiikot ang lahat sa maliit na pattern na ito at may kaugnayan dito. Sa parehong oras na napag-isipan niya ito, lumabas siya sa kanyang pananatiling mag-isa at hiningi kay Zora at Mila na ipakita ang kanilang spiritual senses. Parehong nabasa ng dalawa ang soul strengthening technique at soul replenishing technique, at naunawaan ang konsepto ng soul compressing upang lumikha ng aura sa katawan, na eksaktong ginawa nila. Hinahanap ni Robin ang kakaibang pattern sa kanila, at nakita rin niya sa parehong lugar, may kaunting kaibahan sa hugis. Pagkatapos titigan ang mga pattern ng dalawang babae at pagkatapos ang sa kanya, binuksan niya ang mata at tumakbo pabalik sa kanyang silid, sumisigaw, "Ito na!" Iniwan niya ang dalawang babae na nagtataka. Kabanata 117. Mga nakaraang araw ang lumipas ng mabilis, 7 na lang ang natitira bago ang ipinangakong araw. 2 araw nang hindi lumilipat si Billy mula sa guest house. Hindi rin siya makatulog ng ilang araw, tuloy-tuloy lang siyang naglalakad sa reception room. Sa mga nakaraang panahon, matagumpay na nakumpleto ni Zora ang pagbabago ng mga pagan isa-isa, at naipadala na ito sa mga pabrika sa bagong mga lupain. Nagkaroon ng ilang problema sa daan dahil sinubukang hadlangan ng mga rebelde ang kanilang ruta at agawin ang kanilang dala. Ngunit nagawa ng mga sundalo ng pamilyang Burton na mapigilan sila at maihatid ang lahat ng pagan ng ligtas. Ngunit hindi pa rin gaanong bumuti ang pangkalahatang sitwasyon. Ang maganda lang ay habang papalapit ang ipinangakong araw, mas humihina ang mga pag-atake ng rebelde. Hanggang kamakailan, wala nang malalaking pag-atake laban sa mga Burton tulad ng dati. Ngunit gayon din, habang lumalapit ang ipinangakong araw, nararamdaman ng lahat ng sundalo ng pamilyang Burton na parang yumiikli ang espasyo sa kanilang paligid. Ang nakakaipit na katahimikan, ang mga titig ng mga mamamayan, at ang maingat na kilos ng malalaking pamilya, lahat ng ito ay nagpapahiwatig na hindi pa tuluyang hamupa ang rebelyon gaya ng nakikita sa ibabaw. Sa halip, inilagay lang ito sa estado ng panandaliang tigil upang makita ng madla kung ano ang balak ng kanilang bagong mga pinuno sa ipinangakong araw. At kung hindi nila matutupad ang kanilang pangako, ang 10 milyong tao, well, wala ni isa ang gustong mag-isip tungkol doon. Ayon sa ulat ng isang espesyaliya sa mga lokal, sinabi niya na nais ng mga lider ng rebelyon na dumating na ang araw na iyon ng mas mabilis. Sinasabi nila na imposibleng ang isang mababang earl ng pamilya ay magbibigay sa publiko ng maraming pera upang magtrabaho sa mga pabrika, o kahit sa mga malalaking pamilya ay magbigay ng maliit na teknik sa batas. Naghahanda sila, at nais nilang ang tunay na apoy ng rebelyon ay magsimula sa araw na mag-expire ang deadline. Kapag ipinakita na ang tunay na mukha ng pamilyang Earl matapos mabaigo ang kanilang pangit na plano na magpaliban at maglaro sa kahinaan ng mga tao. Nais nilang dumating ang sandali na may isang opisyal mula sa pamilyang Burton na magsasabing nagkaroon ng problema at humihingi ng karagdagang panahon para sa mas maraming paghahanda. Nasa mga pabrika na ang mga pagan, at nakagawa si Mila ng ilang kopya ng minor fire law technique na ginawa ni Robin. Halos lahat ay handa na, maliban sa isang bagay, ang utos ni Robin.
Lahat ng ito ay ayon sa plano at likha ni Robin, hindi sila pwedeng gumawa ng anuman nang hindi kumukonsulta sa kanya, kahit sa huling sandali lamang. Hindi rin pipilitin ni Billy si Robin na lumabas sa kanyang paglilihim upang magbigay nito. Pinataas ng hukbo ng pamilyang Burton sa bagong mga lupain ang kanilang alert level sa pinakamataas. Naglabas ang 5 saints ng utos para sa bawat sundalo o kabalyero na bumalik at maghanda para sa bagyo at gawing sentro ng depensa ang 5 pangunahing pabrika. Sa nakaraang taon, natapos ni General Edward ang pagsasanay sa bagong hukbo na may 50,000 sundalo, kahit na may kalawang na mga bakal na sandata. Ito pa rin ay isang standard na sanay na hukbo, at ngayon, lahat sila ay nasa mataas na alerto sa hangganan ng Duchy of Alton at Duchy of Evern, handang sumali sa labanan kung hindi pa nagbibigay si Robin ng berde na ilaw bago matapos ang oras. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa pinapadala ni Billy ang hukbo ay dahil 1 linggo na ang nakalipas, binuksan ni Robin ang pinto ng kanyang kwarto, kinuha ang mga metal tablet na nasa harap ng kanyang pinto, at isinara muli ng tahimik. Kahit hindi siya nagsalita, mukhang may progreso na siya. 5 araw na lang, 2 araw bago ang ipinangakong araw. Sa wakas, muling bumukas ang pinto ni Robin. Nang marinig ni Billy ang tunog ng pagbukas ng pinto, hindi na siya makapaghintay na makita kung talagang lalabas si Robin, ngunit dali-dali siyang tumakbo at tumayo sa harap ng pinto, hinawakan ang balikat ni Robin na papalabas na, at inalog siya habang sumisigaw, "Anong tagal mo? Kahapon, inutusan ko na ang bagong hukbo natin na mag-move at nasa daan na sila patungong bagong lupain." Itinaas ni Robin ang kamay at hinampas ang noo ni Billy ng malakas. "Ano ang kinalaman nun sa akin? Lumabas ako bago ang deadline. Huwag mo akong sisihin sa iyong kapabayaan, lumiko ka na." Pagkatapos ay lumabas siya, may dalang 9 na metal tablet sa ilalim ng kanyang mga braso. Pagdating sa living room, binati niya sina Mila at Zora na narinig ang ingay, pagkatapos ay hiniling kay Zora na maghanda ng mainit na inumin, saka inilagay ang 9 na tablet sa tabi ng upuan at umupo, naghihintay kay Zora na may ngiti, iniwan si Billy na tila nakakapit sa kanya at nakatingin ng matindi, naghihintay. Hindi na matiis ni Billy, kaya nagsalita siya, "Robin, kaibigan kita at alam mo kung ano ang nararamdaman ko sa iyo, pero Diyos ko, gusto mo na lang akong dusuhin ngayon." "Haha, parang narinig ko na yan dati. Umupo ka, ayon sa aking kalkulasyon, may 2 araw pa tayo, tama? Sapat na yun para pumunta ka sa bagong lupain at magkakaroon pa ng ilang oras para sa anumang paghahanda at ibalik ang hukbo mo, mag-enjoy ka muna sa inumin at magpaalam sa mundong kilala mo." Ngumiti si Robin habang nagsasalita. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Nabigla si Billy sa naririnig, dahil kung ano ang tinitingnan ni Robin bilang bagay na makakapagbago ng mundo ay hindi pangkaraniwan. Lumapit siya, umupo sa upuan na nakaharap kay Robin, at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Kinuha ni Robin ang isa sa mga tablet at itinapon kay Billy, pagkatapos ay seryosong sinabi, "Ito ang mga tablet na ipinagawa ko sa iyo, ginamit ko bilang medium para sa ilang soul-related patterns at ilang seals na ginawa ko sa nakalipas na buwan. Oh, mga bagay tungkol sa kaluluwa. Ano ba talaga ang ginagawa mo, at wala ka pa bang napangalanan sa mga talisman?" Pinag-ikot ni Billy ang board. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Wala pa, at Terra na sa punto. Kapag tumanggap ng request ang isang pamilya na sumali sa amin at tumanggap ng teknik, dapat hilingin nila na 10 elders na may pinakamataas na posisyon sa kanila ay ilalagay ang kamay sa board at ipapasa ang kanilang spiritual sense, at manampa na gagawin nila ang lahat upang hindi kumalat ang teknik mula sa kanilang pamilya at mananatiling tapat sa pamilyang Burton sa loob ng 1,000 taon, tama? Sa palagay ko, 1,000 taon ay akmang-akma, ahem. At kung lalabag sila sa panunumpa, mamamatay sila. Iyan lang. Nagulat si Billy. Iyan lang, sagot ni Robin na may ngiti. Tahimik si Billy ng ilang segundo, saka nagtanong ng may pag-aalinlangan. "Pinapaghintay mo kami ng ganitong tagal para sa iyo na lumabas, at para gawin ang lahat ng depensibong paghahanda kung sakaling pamalya ka, at sa huli, lumabas ka lang, dala nito.
Hindi makapaniwala si Billy, nagulat siya sa sinabi ni Robin na may kinalaman ito sa kaluluwa, ngunit sa huli, naging paraan lang pala ito upang takutin ang mga may kapangyarihan ng pamilya. Nawala ang ngiti sa mukha ni Robin, kinuha niya ang isa pang tablet at itinapon kay Billy ng buong lakas, at sumigaw, "Intindihin mo, walang pag-asa mong gago, hindi ito laro, totoo ito. Kung ang sumumpa ay lalabag, mamamatay talaga siya." Naiwasan ni Billy ang tablet na muntik nang tumama sa kanyang mukha, ngunit hindi niya maiwasan ang mga salitang tumama sa kanyang pagkatao. Ano ang sinabi mo? Hindi makapaniwala si Billy. Pakinggan mo ng mabuti. Ang mga tablet na ito ay may kakayahang kilalanin at tandaan ang imprint ng kaluluwa at mag-iimbak ng bahagi ng soul power ng isang tao sa loob nito, at itatala ang panunumpa at panatilihin ito kasama ang kanilang soul prints at soul power. Ang imprint at maliit na soul power ay mananatiling konektado sa Master Soul, at kung lalabag ang taong iyon sa kasunduan, automatikong ipatutupad ng pattern ang parusa. Kung may sumumpa na pipigilan ang teknik na kumalat ngunit kalaunan ay pinayagan ito o nalaman niya ito at nagdesisyon na huwag gawin ang anuman. Gagabayan ng soul imprint ang soul power pabalik sa Master Soul at ipapatupad ang parusa, mamamatay siya bago pa niya ito malaman. Ito, hindi mapigilan ni Billy ang sarili niya, napakaiba nito, at napaka-cool. Masigla niyang tinanong, "Maaari mo bang ikwento pa ang tungkol sa Oath Tablet?" Tumango si Robin, mananatiling aktibo ang panata hanggang sa maabot ang itinakdang oras sa Oath, o hanggang sa masira ang tablet. Kaya pinili kong gumamit ng matitibay na metal na tablet bilang medium, upang hindi madaling masira sa paglipas ng panahon at mawala ang imprint, ngunit gayunpaman, ang mga tablet ay maaari pa ring masira kung mapunta sa kamay ng karaniwang knight. Kung may sapat na pinsala sa tablet, mawawalan na ng halaga ang oath, kaya pinapayuhan ko na pagkatapos makumpleto ang proseso ng oath swearing, itago ang tablet sa isang napakaligtas na lugar, itapon sa dagat o maghukay ng butas sa bundok at itapon doon, para tuluyang mawala ito. Ang parusang kamatayan ay isa lamang opsyon, maaari kang pumili ng iba pang parusa na maaaring gawin ng kaluluwa, halimbawa pagkabaliw o pagkawala ng alaala tungkol sa isang partikular na bagay, ngunit syempre, para sa isang mahalagang oath ng katapatan na tatagal ng 1,000 taon, ang parusang kamatayan ang pinakaangkop. Kung may mamatay, pumili ng isa pang elder para manampa, laging may 10 sa ilalim ng oath. Bawat tablet ay maaaring magkaroon ng 10 iba't ibang oath, maaaring ang parehong tao ang manampa ng 10 o 10 tao ang manampa para sa isang oath, ang mahalaga ay may 10th bakanting slot para iimbak ang oath kasama ang soulprint nito. Tulad ng sinabi ko, dapat kang gumawa ng 10 elder mula sa bawat pamilya na nais maging alipin natin para manampa ng katapatan at iba pang bagay. At sinabi kong 10 at least dahil sa simula kakaunti lang ang maniniwala sa sinasabi mo tungkol sa oath at malamang maraming mamamatay bago nila maunawaan kung kanino sila nakikitungo. Kapag pumili ka ng pamilya para maging bagong nobility at ipanumpa ang 10 ng katapatan, huwag hayaang i-swear nila ang oath sa parehong tablet, kundi sa bawat isa sa iba't ibang tablet, upang kung may mangyari sa isa, hindi natin mawawala ang kontrol sa buong pamilya. Isa pang mahalagang bagay, siguraduhing perpekto ang oath na kanilang sasabihin, walang puwang para sa loopholes. Ang tablet ay walang mata para makita. Ang ginagawa ng tao at magpasya kung siya ay nagtaksil sa oath at nararapat na parusahan. Sa halip, ito ay naa-activate kapag naniniwala ang tao sa kanyang puso na siya ay malapit ng taksil sa oath. Ang damdaming ito ay kusang loob at walang makakontrol nito. Ngunit kung puno ng loopholes ang oath, gagawin ng tao ang bagay na iyon ng may kapanatagan at maaaring hindi ma-activate ang parusa. Ibig sabihin, kung gagawin mong manampa ang isang tao na huwag sabihin ang isang bagay sa iba, maaaring magsulat siya nito. Sa ganitong paraan, maaaring hindi niya isipin na nilalabag niya ang oath at maaaring ma-activate o hindi ang parusa, kaya dapat maging maingat sa oath. Halimbawa manampa siyang huwag ailik ang bagay na iyon sa kahit sino, mas komprehensibo ang salitang ito at mas mataas ang chance na ma-activate ang parusa.
Siyempre, lahat ng usapan tungkol sa pagkasira ng tablet at loopholes ay dapat manatiling lihim hanggang sa kanilang madiskubre balang araw. Dapat sabihin mo lang na ang oath ay eternal at hindi mapapawalang bisa. Malinaw ba lahat hanggang ngayon? Malinaw, malinaw, mabagal na tumango si Billy. Ang isip niya ay patuloy pa rin sa pag-iisip ng mga posibilidad ng tablet na ito. Si Mila naman ay nakaupo, hawak ang kanyang mga kamay sa bibig at namamangha sa mga narinig. Lahat ng nasabi, magbabago ang maraming bagay sa mundo. Iwanan muna ang iba pang mga inobasyon ni Robin, ang Oath tablet lamang ay maaaring gawing isa sa pinakamayaman sa mundo ang pamilyang Burton. Nang makita ni Robin na absent-minded si Billy at halos matuyo ang bibig sa sobrang pangangarap, tumawa siya at pagkatapos ay lumapit at pinapalo sa likod ng ulo. Saan ka pupunta, clown? Bumalik sa realidad. Mabilis na pinunasan ni Billy ang bibig at nakatingin kay Robin na nakakunot ang noo. Hihihi. Tumawa si Robin, pagkatapos ay bumalik sa upuan at tinanong, kumusta ang tatlong bata? May bago ba? Sock alternasyon. Alam ko ilang buwan lang akong mas bata sa iyo pero igalang mo naman ang pagiging santo ko ngayon. Bale na lang, pumasok sila sa knighthood 2 buwan na ang nakalipas. Ang abilidad nila ay lumaki ng gusto sa lahat ng aspeto. Ayon sa ulat nakipag-duel sila sa mga knight level 14 at hindi natalo. Ang maliliit na halimaw na sinanay mo para sa atin, Robin. Sabi ni Uncle David, matapos ang breakthrough nila, buong hukbo ay nasa depensa, maliban sa tatlong ito. Ginagawa mo silang sanayin doon, kaya tinitingnan sila ng ibang santo ng iba sa bagay na ito para sa iyo. Araw-araw silang lumalabas upang hanapin at lipulin ang mga rebel groups. Kadalasan ang mga operasyon ay lihim na ginagawa ni Pian at Theo, ngunit kapag maraming rebel groups, sasali ang maingay na bata at magsisimula na ang barbecue, habang si Pian ay nag-uudyok, literal. Haha, babayaran ko pa nga para makita iyon. Ang ibig kong sabihin, sila ang spearheads para sa atin doon. Nakapatay na rin sila ng 3 kalaban na knight sa kanilang mga raid, at umabot ang kanilang respeto sa hukbo sa antas na maihahambing lamang sa mga santo. Tumango si Robin ng may ngiti, maayos ang lahat at ayon sa plano niya. Nagpatuloy si Billy, Robin, hindi mo ba pwedeng sanayin ang iba tulad ng 3? Kung may kakayahan ka, sayang kung hindi mo gagawin. Kung maraming knights na ganito kalakas, ano ba ang ikatatakot natin? Iniisip ko na ito noon pa man pero natatakot akong malaman ang aking law techniques. Inisip kong gawin ito kina Pian at Theo dahil wala akong ibang choice, pero totoo, natakot talaga ako. Plano ko rin gumawa ng ilang maliliit na generals tulad ng 3, pero ayaw kong ulitin ang panganib. At paulit-ulit din akong nahadlangan dahil kailangan kong gawin ang talismans para sa Bradleys, at lahat ng kasunod, asterisk. Ngunit sa palagay niya, mas madali. Na ngayon dahil sa Oath tablets, magbibigay ako ng masusing pag-iisip. Tumango siya paulit-ulit, pagkatapos ay naalala ang isang bagay at tumingin kay Billy, bakit ka narito pa rin? Punta ka na sa bagong lupain at gawin ang iyong gagawin. Haha, o sige. Tumawa si Billy ng malakas, tumayo at kinuha ang siyam sa mga tablet sa sahig, at handa nang umalis. Biglang sumigaw si Robin, hintay. Bakit mo kukunin ang siyam na tablet? Ilang pamilya na ba ang nakipag-ugnayan sa atin at karapat-dapat makuha ang teknik? 14 na pamilya ang nakipag-ugnayan, pero 7 lang ang may tunay na bigat sa bagong lupain. May libu-libong miyembro at maraming cultivators level 6 hanggang 10, may magandang kinabukasan sa maliit na tulong natin, ang iba ay walang silbi. Kunin mo ang 5 tablet. Sabihin natin, kunin mo ang 6, ang iba ay akin, kailangan ko sila dito. Pero maaaring may ibang pamilya pa. Protesta ni Billy. Gagawa ako ng mas maraming tablet para sa iyo. Makinig ka, bagong galing lang ako sa pag-iisa at ayaw kong bumalik ng ilang araw, iwan mo sa akin ang 3 tablet at umalis ka. Buntong hininga si Billy, ikaw talaga ay matigas ang ulo, sige. Kung kailangan ko pa, magpapadala ako ng mensahe sa Patriarch via Uncle David's ring. Namangha si Robin, binigyan kita ng 2 pares ng rings,
isang pares kay Patriarch at Uncle David, paano naman ang isa pang pares? Bakit wala ka? Tumango si Billy, ang isa pang pares ay kay Patriarch at Duke Galon. Ang ating Patriarch ay naging cute na may dalawang ring sa kanyang daliri haha. Kay Galon, sabi ni Robbie na para bang naiintindihan ang nangyayari, tumingin kay Mila. Sa wakas, nakawala si Mila sa kanilang unang pagkabigla at sumigaw, bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Kabanata 119, Gitling Gitling Gitling. It's you who arranged this, di ba? Hindi ka na nakapaghintay hanggang gumawa ako ng pares para sa tatay mo. Tanong ni Robin kay Mila habang nakataas ang kilay. Ang gusto ko lang ay malaman ng tatay ko kung gaano ito kapaki-pakinabang muna. Hindi mo naman pwedeng hingin sa kanya na magbayad ng 100k ginto para sa isang bagay na hindi niya naiintindihan. Kasalanan ko ba na ipinakilala ko ang iyong mga singsing para sa iyo? Humph! Sagot ni Mila at lumingon, halatang galit. Biglang natawa si Billy, haha, to be honest, may bahagi si Mila sa nangyari pero hindi lahat. Sumang-ayon rin sina Patriarch Brian at ako para mas madali tayong makahingi ng resources at tulong. Marami sa mga resources na gusto mo ay nakuha namin sa mga Bradley. Ang isa pang dahilan ay syempre, para mas madali kang makipag-usap sa iyong ama at maging komportable siya. Itinaas ni Robin ang kanyang balikat. Hindi mo nakuha ang pera mula kay Galon para sa singsing na iyon, di ba? Sock alternasyon. Sige na, binigay ko na sa iyo ang mga singsing, gamitin mo na kung paano mo gusto. Sige na, may mahabang paglalakbay ka pa. Tumango si Billy at tumawa bago mawala mula sa silid. Sa wakas, nakita ni Mila ang tamang pagkakataon para talakayin ang isang bagay at hindi nag-atubiling magsalita, Robin, tungkol sa mga tablet. Kalilimutan mo na, hindi mo na kita pagbibentahan. Mariing sagot ni Robin at kumuha ng 3 tablet, saka lumakad patungo sa pinto. Hindi nawala ng pag-asa si Mila at sumunod, paano naman sa susunod? Ibinigay mo na ang salita mo tungkol sa sound rings, pangako mo rin tungkol sa mga tablet, please. Kaya ng tatay ko bayaran ka ng ganoon para sa isa sa mga iyon. Huminto si Robin sa kanyang paglalakad, at pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya kay Zora. Sige, sabihin mo sa mga tiyuhin mo na tipunin ang mga taong may innate high soul power at ipadala sila sa conference hall. Nandyan ako maghihintay. Opo, tumango si Zara at mabilis na umalis. Si Robin naman ay umupo at tumingin kay Mila nang may nakasisilaw ng ngiti nang mag-isa sila. Agad na nakaramdam ng kilabot si Mila sa katawan niya nang makita ang tingin niya. Ano ba ang gusto mo? Tinanggihan mo na akong makipagtalik sa iyo kaya hindi na ako hihiling ulit. Paano kung laruin ko lang ang iyong dibdib at ibebenta ko sa iyo ang isa sa 3 tablet sa kamay ko? Ang ngiti ni Robin ay naging inosente at maliwanag ang kanyang mga mata. Tinakpan ni Mila ang kanyang dibdib at mabilis na lumapit sa kanya at sinampal si Robin sa gilid ng ulo. Pinilit ni Mila na hindi masyadong saktan si Robin, ngunit sapat na ang lakas ng tama para mapahina ang isang mahina na knight. Dahan-daang hinaplos ni Robin ang lugar ng tama at tumawa, I'll take that as a no, pero Diyos ko. Dapat magsuot ka na ng mas nakakubling damit, magpakita ka ng kaunting awa. Pagkatapos ay lumakad na siya patungo sa pinto. Tahimik na sumunod si Mila, alam niyang hindi niya kayang talunin si Robin sa kanyang laro. Pagkalipas ng 2 minuto, dumating sila sa conference hall sa loob ng administrative area. Lahat ng mahahalagang pagpupulong na maaaring magbago ng takbo ng pamilya ay dito nagaganap. Isang sagradong lugar na halos exclusive para sa Patriarch, ngunit nagpasya si Robin na gamitin ito sa kanyang kagustuhan. Bumabati si Robin sa mga gwardya at direktang pumasok ng walang pumihil. Walang tao sa loob ng hall maliban sa isang malaking oval na mesa sa gitna. Tahimik na lumapit si Robin at umupo sa upuan sa ulo ng mesa. Dinala rin ni Mila ang isang upuan at umupo sa tabi niya, dahilan para tumawa si Robin ng malakas. Ilang minuto lang, nagsimulang dumating ang mga tao ng iba't ibang edad sa conference chamber.
Lahat ng dumating ay nakakita kay Robin at sa magandang babae sa tabi niya, at inisip nilang sila ay tinawag ni Robin ngunit dumating ng maaga. Ang iba ay umupo sa kanilang mga upuan, ang iba ay nanatiling nakatayo at nakapikit, habang ang iba ay nagsimula ng maliit na usapan. May ilan na gustong palitan si Robin sa pangunahing upuan, ngunit pinigilan sila ng presensya ni Mila. Pagkalipas ng isang oras, dumating ang kabuuang 54 na tao, may mga batang lalaki na hindi pa knight at mga matandang knight. Ito ang kanilang unang pagtitipon, at dumating sila dahil sa anunsyo. Ngunit nang makita nilang walang konkretong gagawin, umupo sila sa kani-kanilang upuan at araw-araw ay nakikitungo sa iba sa lungsod ng Jure sa ilalim ng Burton family. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating ang 2 tao kasama ang isang malakas na knight. Tumango ito kay Robin at sabi, 56 na candidates, nandito na silang lahat ayon sa hiling mo Robin. Aalis na ako, tawagin mo lang ang pangalan ko kung kailangan mo. Pagkatapos ay lumabas at isinara ang pinto, iniwan ang hall na puno ng tensyon. Lahat ay nakatingin kay Robin. Siyempre, narinig na nila ang pangalan niya at pinapahalagahan sa lungsod, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nila siya. Ngunit kahit mataas ang kanyang posisyon, ano ang karapatan niya na tipunin silang lahat at umupo sa ulo ng mesa? Sila ay mga Genesis at Knight, at siya'y isang puppet lamang. Panipi tuldok. Bukod pa rito, sino ang malakas na babae sa tabi niya? Lady Mila. Tanong ng isang batang lalaki, puno ng pagkamausisa. Hindi sumagot si Mila ng salita ngunit tumango, sapat na iyon upang muling makontrol ang atmosphere sa hall. May respeto, takot, at katanungan sa kanilang isipan tungkol sa dahilan ng imbitasyon ni Mila at sa walang galang na pag-upo ni Robin sa tabi niya. Tumawa si Robin at tumingin kay Mila, nakikita mo ba ang ginawa ng iyong presensya? Gusto ko sana ng maayos na talakayan, pero hinuhusgahan na nila ako bago pa man magsalita. Ano ang nagdala sa iyo? Rito, isang knight ang muntik nang sumugod kay Robin, habang ang ilan sa matanda ay nakangiti, tila nakikita na nila ang magiging sagot ni Mila. Ngunit marinig nila ang malumanay na boses ni Mila, hindi ko na kayang magpigil, matagal ka nang wala. Mahal ko, hayaan mong makasama ka muna bago ka bumalik sa trabaho at makalimot sa akin. Parang kidlat ang dating ng mga salita niya sa mga tao sa paligid. Ang mensahe ay naiintindihan sa iba't ibang paraan, may nag-iisip na naglalaro lang siya, may nag-iisip na biro lang, ngunit nagdulot ito ng respeto kay Robin bilang isang lalaki na may babae na tulad ni Mila sa tabi niya. Tumawa si Robin sa tugon niya, at saka hinarap ang 56 na tao, mga ginoo, mangyaring umupo sa mesa, mahaba ang ating araw sa harapan natin. Kabanata 120. Ang mga kandidato ay nagtinginan sa isa't isa, at saka ang mga taong nakatayo sa gilid ay nagsimulang umupo sa mesa, isa-isa, hanggang wala nang natirang nakatayo o nakikipag-usap sa isa't isa. Mabilis na natagpuan ni Robin ang kanyang sarili sa harap ng 56 na tao ng iba't ibang edad at kasarian, at lahat sila ay tumitingin sa kanya sa iba't ibang paraan. Pagkatapos umupo ng huli sa kanila, isa sa matatandang kabalyero ang nanguna at nagsalita, Robin Burton, marami na akong narinig tungkol sa pangalang iyon sa aking panahon dito, sabi nila ikaw daw ay isang matalinong guro o kung ano man iyon, hindi ko pa rin naiintindihan, ngunit mukhang kawili-wili kang tao. Maaari ba kitang tanungin kung bakit mo agarang inimbitahan ang aming lahat dito? Ngumiti si Robin ng malaki, sana hindi kayo sanay na binabayaran ng walang ginagawa. Hindi kayo binabayaran dahil lang sa pinaparangalan ninyo ang lungsod o kung anuman, hindi ninyo nakalimutan na narito kayo upang magtrabaho para sa pamilyang Burton, tama ba? Ang bahagyang ngiti sa mukha ng matanda ay nawala, at sumagot siya, syempre, hindi namin nakalimutan. Ito ba ang dahilan kung bakit narito kami? Malalaman ba namin kung bakit tayo narito ngayon? At bakit kayo rin narito? Bakit hindi dumating ang patriarka ng mga Burton? Nagsimulang umiling ang iba pang mga kandidato, lahat sila ay nagmula sa iba't ibang pamilya, pinagmulan, at kapangyarihan.
Ang pamamahala sa kanila at pagkontrol sa kanila ng sabay-sabay ay nangangailangan ng isang malakas na tao na may pananagutan. Bakit tinipon sila ng taong si Robin na ito? Tinanggap nila ang matanda bilang pansamantalang hindi opisyal na lider dahil sa kanyang katayuan sa sitwasyong ito na kumakatawan sa kanila lahat, maliban sa isa na sumigaw, "Ano ba yan?" Malaki ang katayuan ni Uncle Robin sa aming pamilya, at ilang beses na sinabi ni Patriarka Brian na ang presensya ni Uncle Robin ay katumbas ng sa Patriarka, o mas mataas pa. Sana ay maging maingat kayong lahat sa harap ng mga pinuno ng pamilya na nagbabayad ng inyong sahod. Ito ay si Anthony Burton, nasa kanyang 20s, isang Level 9 Energy Foundation cultivator, at ang tanging batang lalaki sa pamilya bukod kay Robin na may kaluluwa na higit sa karaniwan. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi pinansin ang kanyang sinabi, tiningnan siya ng mga kandidato na may pagkasuklam at ilan pa ay may kapalaluan. Malinaw na ang batang ito ay isang tagahanga lamang na inilagay sa kanila para itaas ang katayuan ni Robin. Anumang katayuan ni Robin sa pamilya, paano ito magiging katulad ng sa patriarch? Muling sumagot ang matanda, "Ha, ang sigla ng kabataan ay kaakit-akit, ngunit paano namin aakuin ang inyong sinasabi? Kung siya ay katumbas ng patriarch, hayaang sabihin mismo ng patriarch, saka lamang kami makikinig. Takot akong kailangan ko pa ring igiit na dumating ang patriarka at sabihin kung ano ang aming gagawin at..." Sa puntong iyon, hindi niya na maipagpatuloy ang salita, isang napakalaking presyon ang bumagsak sa kanyang ulo, sobrang lakas na ramdam niya na parang dumaan ang buong buhay niya sa harap ng kanyang mga mata. Lahat ng kandidato ay naramdaman ang presyon na nakafocus sa matanda, siya ang pinakamalakas sa kanila at mukhang malapit ng mawalan ng malay. Kung ang parehong presyon ay ibinuhos sa mas mahihina sa kanila, tiyak na mamamatay sila. May iisang tao lamang sa silid na makalikha ng ganitong presyon, at lahat ay natakot sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig nila ang tawa, saka nagsalita si Robin, "Tama na Mila, lihaiti mo ang kanilang mga alalahanin." Saglit ko sanang sasagutin siya, "Bakit mo ginawa iyon? Hindi kailangan na matakot silang lahat o hindi na nila tayo magugustuhan. Dapat sinabi mo na iyon kanina." Iisip nila, pinayagan ni Robin na ibaba ni Mila ang matanda ng matagal bago siya tumugon. Paano niya nasabi iyon nang walang pagbabago ng mukha? Wala ba siyang hiya? Sa isang inalis ni Mila ang presyon, pinayagan ang matanda na makahinga. Sa kadagdag niya nang hindi tumitingin sa kanya, kapag nagsalita si Robin, "Makinig kayo. Kumakatawan siya hindi lamang sa mga Burton kundi pati na rin sa mga Bradley. Pinapayuhan ko kayong magpakumbaba mula ngayon." Narinig ito ni Robin at ngumiti siya ng bahagya, hindi nagsalita. Ngunit ang mga salita ay nagkaroon ng malaking epekto sa iba, isang mapanganib na pahayag. Kung may iisang tao na tamang makagawa ng ganitong pahayag, ito ay ang anak na babae ni Duke Glenn Bradley at asawa ng Burton. Wala nang nagsalita pa, kahit ang matandang nanguna ay nagsimulang bilangin ang kanyang hininga at hindi na muling nagsalita, naghintay silang lahat sa sasabihin ng kinatawan ng Burton at Bradley, kahit na laban sa kanilang kagustuhan. Matapos maghintay ng ilang segundo upang masiguro ang katahimikan, tinanggap ni Robin ang kanyang posisyon. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.